Sa bayan ng Santol, si Mila, isang 20 years old na dalaga, ay kilala bilang isang masipag at mabait na tindera ng kandila sa palengke. Sa kabila ng mga pagsubok ng kahirapan, nanatili siyang masayahin at matulungin, kaya't mahal siya ng mga tindero at mamimili sa palengke. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng pagtitinda, naglalakad pa uwi si Mila bitbit, ang kanyang maliit na kita at ilang hindi nabentang kandila. Ang kalye patungo sa kanyang bahay ay laging madilim, ngunit hindi ito hadlang sa kanyang araw-araw na rutina. Sa kanyang pag-uwi, napansin niya ang isang matandang pulubi na nakaupo sa gilid ng kalsada, nanginginig sa lamig ng gabi at tila hirap na hirap. Nakiusap ang matanda sa kanya, "Dalaga, maawa ka. Baka pwedeng makahingi ng kandila, kahit isa lang, para may ilaw ako ngayong gabi." Bagamat alam ni Mila na mahalaga ang bawat kandilang natitira para sa susunod na araw ng pagtitinda, nangibabaw sa kanya ang awa sa kalagayan ng matanda. Hindi lamang kandila ang kanyang ibinigay, may dala rin siyang ilang pandesal na natira sa kanyang baon. "Ito po, 3 kandila at ilang pandesal para sa inyo. Sana po ay makatulong ito para kahit papaano'y guminhawa ang inyong pakiramdam ngayong gabi," ani Mila habang iniaabot ang mga kandila at pandesal sa matanda. Labis ang pasasalamat ng matanda. "Maraming salamat, dalaga. Bihira na ang may mabuting puso tulad mo. Pagpalain ka nawa," wika ng pulubi na may luha sa kanyang mga mata. Nagpatuloy si Mila sa paglalakad pa uwi. Hindi alintana na ang pulubi ay hindi lamang isang ordinaryong tao, kundi isang mahiwagang duwende na nagbalat kayo. Sa kanyang pag-alis, sumilay ang isang mahiwagang ngiti sa mukha ng duwende, isang palatandaan ng paghanga at pasasalamat sa kabutihan ni Mila. Hindi alam ni Mila, ang simpleng gawaing ito ng kabaitan ay magiging simula ng mga hindi pangkaraniwang pangyayari na magbabago sa kanyang buhay at sa buong bayan ng Santol. Ang gabing iyon ay naging saksi sa isang kakaibang pag-ikot ng kapalaran kung saan ang mga kandila at pandesal ay nagsilbing susi sa pagbukas ng mahiwagang kaganapan. Sa sumunod na gabi, habang tahimik na nag-aayos si Mila ng kanyang mga paninda sa palengke, lumitaw si Aranya, ang duwende, mula sa kanyang pagkukubli. Ang kanyang anyo ay ibang-iba sa matandang pulubi na naalala ni Mila. Siya'y nagliliwanag na may damit na tila gawa sa telang kumikinang, at ang kanyang mga mata ay puno ng kabaitan. "Ako si Aranya, Mila," tawag ng duwende sa malumanay na tinig habang dahan-dahang lumalapit. "Ako'y nagpapasalamat sa iyong kabutihan kagabi. Hindi lahat ay handang magbigay ng tulong na walang hinihintay na kapalit." Nabigla si Mila sa biglaang paglitaw ni Aranya, ngunit sa kanyang pagkabigla, isang kakaibang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanya. "Ikaw po yung matanda kagabi?" tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. "Oo, ako nga," sagot ni Aranya na may ngiti. "Ngayong gabi, dala ko ang isang regalo para sa iyo bilang gantimpala sa iyong kabutihan." Habang sinasabi ito, inilabas ni Aranya ang isang antigong lampara na may kumikinang na disenyo at mahiwagang aura. Ang lamparang ito, patuloy ni Aranya, habang maingat na iniaabot ito kay Mila, ay nilikha ng aming mga ninuno mula sa liwanag ng isang bituin. Ito ay magdadala ng kasaganaan sa mabubuting puso tulad mo. Ngunit, tandaan mo, gamitin mo ito sa kabutihan lamang. Nanginginig ang mga kamay ni Mila habang tinatanggap ang lampara. "Paano ko ito gagamitin? At paano ito magdadala ng kasaganaan?" tanong niya. Ang kanyang isip ay puno ng mga katanungan. "Simple lang, Mila," ngiti ni Aranya. "Tuwing ikaw ay may dalisay na hangarin, hawakan mo ang lampara at sabihin mo ang iyong nais para sa kabutihan ng iyong sarili at ng iyong kapwa. Ang lampara ay may kapangyarihan na makita ang laman ng iyong puso at tutugon ito ayon sa iyong mga hangarin."
Ang ideya na siya ay maaaring magdala ng positibong pagbabago sa kanyang pamayanan sa pamamagitan ng lamparang ito ay labis na nagpaligaya kay Mila, ngunit may bahagi rin sa kanyang nag-aalala. Ngunit paano kung may ibang taong gustong gamitin ang lampara para sa masama? Mila, seryosong sagot ni Aranya. Kaya mahalaga na itago mo ito at gamitin lamang para sa kabutihan. Ang lampara ay may kakayahang protektahan ang sarili nito, ngunit ang tunay na kapangyarihan nito ay lumalabas lamang sa mga kamay ng may dalisay na puso. Sa mga oras na iyon, si Mila ay napuno ng isang kakaibang determinasyon. Pangako, gagamitin ko ito para makatulong sa iba, sabi niya habang mahigpit na hawak ang lampara. Magaling, sabi ni Aranya. Alam kong nasa mabuting kamay ang lampara. Ang kinabukasan ng iyong bayan ay mas maliwanag na ngayon. Pagkatapos nito, dahan-dahang naglaho si Aranya, iniwan si Mila sa ilalim ng mga bituin. May bagong pag-asa at isang mahiwagang lampara sa kanyang mga kamay. Sa paglisan ni Aranya, naiwan si Mila na may bagong pagkaunawa sa responsibilidad na kanyang pinanghahawakan. Nakatayo sa ilalim ng bituin, mahigpit niyang hinawakan ang lampara. Buo ang pasyang gamitin ito para sa kabutihan ng lahat. Nag-aalab sa pagnanais na maging instrumento ng positibong pagbabago sa santol. Madaling araw, bago pa man magbukas ang palengke ng santol, si Mila ay nagtungo na sa gitna ng paunti-unting nagigising na pamilihan dala ang antigong lampara. Ang paligid ay nababalot pa sa dilim at tahimik maliban sa paminsan-minsang ihip ng hangin. Nakatayo si Mila sa isang sulok kung saan bihira ang dumaraan. Mula sa kanyang bag ay dahan-dahan niyang inilabas ang lampara. Sa ilalim ng mapanglaw na liwanag ng mga ilaw sa kalye, inisip niya kung gaano kalaki ang magiging epekto ng lampara. Sana'y magdala ka ng liwanag na higit pa sa inaasahan ko, bulong niya habang pinagmamasdan ang antigong kagandahan ng lampara. Sa pag-aalinlangan, hinawakan niya ang lampara at marahang hinaplos ito. Naway ang iyong liwanag ay magdulot ng kasaganaan at kagalakan sa palengkeng ito. Isang mahinang ilaw ang unti-unting lumitaw mula sa lampara. Lumalakas hanggang sa ang buong palengke ay nababalot ng isang malambot at nakakaakit na liwanag. Habang lumalaganap ang liwanag, unti-unting nagbago ang kapaligiran. Ang madilim na palengke ay tila naging isang eksena mula sa isang panaginip, kung saan ang bawat sulok ay nagliwanag na may hindi maipaliwanag na kagandahan. Ang lamig ng madaling araw ay napalitan ng isang nakapapawing init na nagbigay ng bagong sigla sa lugar. Dumating ang mga tindero, isa-isa, at nagtaka sa hindi pangkaraniwang liwanag na bumati sa kanila. Anong nangyari rito? Bakit parang iba ang palengke ngayon? Tanong ni Mang Rodel na nagtitinda ng mga sariwang prutas habang inilalatag niya ang kanyang mga paninda. Parang may kakaibang saya ngayong umaga. Komento naman ni Aling Marta, ang tindera ng mga kakanin. Ngunit walang nakakaalam na ang liwanag ay nagmula sa lampara ni Mila. Si Mila, sa kanyang simpleng ngiti, ay tahimik lamang na nagmasid, puno ng pasasalamat at paghanga sa hiwaga ng lampara. Habang inilalabas ni Aling Tricia ang kanyang mga gulay, napatingin siya sa paligid. Grabe, ang dami ko ng benta ngayong umaga pa lang. Parang hindi ito normal, sabi niya, habang abala sa pagbibilang ng kanyang kita. Sumabat si Mang Ernesto, ang tindero ng isda. Oo nga, Tricia, baka may nagdadasal ng sobra para sa atin. Salamat sa Diyos at sa kung sino man ang dahilan nito. Nagtataka man ako, masaya ako sa biyayang ito. Tahimik na nakatayo si Mila sa gilid, pinapanood ang masaya at masiglang palengke. Sa kanyang puso, alam niyang ang mahiwagang lampara ang nagdulot ng pagbabagong ito, ngunit pinili niyang itago ang lihim. Ang mahalaga ay ang kasiyahan at kasaganaan ng lahat. Paglipas ng oras, dumami pa ang mga mamimili. Ang ilan ay pumunta lamang para makita ang liwanag.
ngunit nauwi sa pagbili ng mga paninda. Ang bawat tindahan ay abala sa pag-asikaso ng mga tao. Mila, ang dami kong nabentang mga isda ngayong araw! Bulalas ni Aling Lina na lumapit kay Mila. Napakaganda ng araw na ito, ngumiti si Mila. Masaya akong marinig yan, Aling Lina. Sana magpatuloy pa ang biyaya para sa lahat. Lumapit si Mang Cardo na nagbebenta ng bigas. Mila, grabe, parang milagro ang nangyayari. Ang mga dati kong mamimili na hindi bumibili sa akin ng diretsyo, ngayon, ang dami nilang kinuha. Napakaganda ng umaga na ito, tumango si Mila. Totoo, Mang Cardo. Magpasalamat tayo sa kung anumang biyaya ang dumarating. Habang patuloy na nagiging abala ang palengke, nanatiling tahimik si Mila tungkol sa mahiwagang lampara. Alam niyang ito ang dahilan ng liwanag at kasaganahan. Ngunit pinili niyang huwag magpakita ng anumang tanda na siya ang nagdala nito. Sa halip, patuloy niyang ginamit ang lampara upang tulungan ang lahat. Iniisip ang kapakanan ng mas nakararami. Sa bawat sulok ng palengke, ang kasiyahan at pag-asa ay ramdam na ramdam. Ang liwanag ng lampara ay hindi lamang nagdala ng liwanag sa paligid, kundi ng sigla at kagalakan sa puso ng bawat tao sa santol. Sa araw na iyon, nagsimula ang isang bagong yugto ng kasaganaan. Isang yugtong puno ng biyaya at kabutihan na tahimik na isinulong ni Mila. Paglipas ng ilang araw, sa opisina ng kanyang malawak na supermarket, si Don Lucio, isang mayaman at maimpluwensyang negosyante sa bayan ng Santol, ay nakaupo sa likod ng kanyang malaking mesa. Tinitingnan ang pinakahuling ulat ng kita. Ang mga numero ay hindi maganda. Ang kita ay patuloy na bumababa. Pinagpapawisan siya hindi dahil sa init ng panahon kundi dahil sa pressure ng lumalalang sitwasyon. Bakit biglang bumagsak ang benta natin ngayong mga nakaraang araw? Tanong niya sa kanyang assistant na si Marco, na nakaupo sa harap niya, may hawak ding kopya ng mga financial reports. Si Marco, nakasing nerbiyoso ng kanyang amo, ay nagbigay ng sagot sa abot ng kanyang makakaya. Sir, mukhang marami sa ating mga regular na customers ang lumipat sa pagbili sa palengke. May mga usap-usapan na may kakaibang nangyayari doon, parang may sigla na hindi maipaliwanag. Isang kunot sa noo ang sumalubong sa impormasyong iyon. Kakaiba? Anong ibig mong sabihin, Marco? Sigla sa palengke? Tanong ni Don Lucio, halata ang pagtaas ng kanyang interes. Opo, sir. Ayon sa nakalap na impormasyon, parang mas masigla at mas masaya ang mga tao doon. At ang mga tindero ay mas mataas daw ang kita nila ngayon kumpara dati. Pagpapatuloy ni Marco habang maingat na pinipili ang mga salitang binibitawan. Napaisip si Don Lucio, ang kanyang mga kamay ay nakatiklop sa ilalim ng kanyang bahba. Kung ganon, kailangan nating alamin kung ano ang pinagmumula ng siglang ito. Baka may bagong estratehiya sila na pwede nating gamitin sa ating advantage. Anya, ang tono ng kanyang boses ay puno ng determinasyon at pagkairita. Marco, magpadala ka ng ilang tao. Gusto kong malaman nila ang lahat ng detalye. Kung sino ang mga bida sa pagbabagong ito, ano ang mga taktika nila, lahat. Kailangan nating maibalik ang mga customer sa atin, utos niya. Ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng plano. Agad-agad, sir. Aasikasuhin ko na. Tugon ni Marco, tumango at mabilis na tumayo para isagawa ang utos ng kanyang amo. Sa kanyang puso, ramdam ni Don Lucio ang isang halo ng pag-aalala at pananabik. Kung may kakaibang nangyayari sa palengke na nagpapalakas ng benta nila, kailangan niyang malaman ito at kung posible ay kanyang kopyahin o higitan pa. Ang pag-iisip na baka may isang simpleng tindera tulad ni Mila na hindi pa niya kilala, ang maaaring nasa likod nito ay hindi niya matanggap. Sa kanyang opisina, habang lumalalim ang gabi, nagbalik tanaw si Don Lucio sa kanyang mga taon ng pagpupursige upang itayo ang kanyang supermarket. Hindi niya hahayaang isang hindi maipaliwanag na sigla sa palengke
ang tuluyang sumira sa kanyang pinaghirapan. Determinado siya, anuman ang kinakailangan na muling makuha ang kontrol sa komersyo sa Santol. Maaga pa lamang ay nakatayo na si Ador sa isang sulok ng palengke ng Santol. Ang mga mata niya ay matahlas na nagmamasid sa bawat kilos ng mga tao. Bilin ni Don Lucio, kailangan niyang alamin kung ano ang nagpapabago sa palengke at nagdadala ng kasaganaan dito. Habang pinagmamasdan niya ang mga tindero at mamimili, napansin niya ang isang partikular na figura na tila magneto sa mga tao, si Mila. Sa tuwing nandyan siya, ang paligid ay nagiging mas masaya, ang mga tao'y mas nakangiti, at ang bentahan ay masigla. Kakaiba nga, bulong ni Ador sa sarili, habang sinusundan ang bawat galaw ni Mila. May dalang liwanag ang babaeng iyan, literal na liwanag. Sa pagtatapos ng araw, nang magsimulang magsara ang mga tindahan at mag-uwian ang mga tao, nagdesisyon si Ador na sundan si Mila pauwi. Sa dilim ng gabi, mas madali niyang nasubaybayan si Mila nang hindi napapansin. Nakita niya kung paano maingat na bitbit ni Mila ang isang antigong lampara na may paminsan-minsang haplos at tila pag-uusap dito. Bumalik si Ador kinabukasan kay Don Lucio upang iulat ang kanyang mga natuklasan. Sa malawak na opisina ni Don Lucio, nagharap ang dalawa. "Sir, may natuklasan ako tungkol sa pinanggagalingan ng sigla sa palengke," umpisa ni Ador. Ang kanyang tinig ay naglalaman ng katiyakan. "Oh, ano ito?" Sabihin mo na, utos ni Don Lucio, na umupo ng mas maayos sa kanyang upuan. Ang kanyang interes ay kitang-kita sa kanyang mga mata. "Si Mila, sir. Siya yung tindera ng kandila. Parang siya ang sentro ng lahat ng sigla doon. At may napansin ako kagabi," paliwanag ni Ador, habang inilalabas ang ilang litrato ni Mila na kinunan niya gamit ang kanyang cellphone. "Sinundan ko siya pauwi at nakita kong may bitbit siyang antigong lampara. Parang napakahalaga sa kanya nito. Tila may kakaibang aura ang lamparang iyon." Dagdag niya, iniaabot ang mga litrato kay Don Lucio. Si Don Lucio, na ngayon ay nakatitig sa mga litrato, ay unti-unting nabuo ang pag-iisip. "Isang lampara, ha? At ano sa tingin mo ang koneksyon nito sa mga pangyayari sa palengke?" "Sa totoo lang, sir, hindi ko pa tiyak. Pero nakita kong parang may kinalaman ito. Bawat hawak at haplos niya dito, may liwanag, parang may hiwaga ito." Mabigat ang tono ni Ador, tila nag-aalangan sa kanyang sariling teorya. "Hiwaga, Ador? Sa modernong panahong ito?" Sarkastikong tawa ni Don Lucio. "Ngunit kung ito man ay may kinalaman, kailangan nating malaman kung paano natin ito magagamit. Magpatuloy ka sa iyong pagmamanman, Ador. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa lamparang iyan at kung paano ito ginagamit ni Mila." "Opo, sir. Babantayan ko siya at ang lampara," tugon ni Ador, na may bagong determinasyon. Lumabas siya sa opisina, handa na sa mas malalim na pagmamanman. Habang iniisip ni Don Lucio ang mga posibilidad, hindi niya maiwasan ang makaramdam ng isang makapangyarihang pagkakataon na nasa kanyang harapan. Kung makukuha niya ang lihim ng lamparang ito, maaaring ito ang susi sa pagbabalik ng kanyang nawawalang kapangyarihan sa negosyo. Ang paghahangad na ito ay mag-uudyok sa kanya na gawin ang lahat upang makuha ang lampara. Hindi alintana ang mga kahihinatnan nito. Matapos ang ilang araw ng pagmamanman, nakumbinsi ni Don Lucio ang kanyang sarili na ang lampara ni Mila ay mayroong kakaibang kapangyarihan. Ang kapangyarihang muling ibalik sa kanya ang kanyang nawawalang kita at impluwensya sa bayan ng Santol. Determinado at desperado, nagdesisyon siyang kumonsulta kay Aling Leticia, isang mangkukulam na kilala sa kanyang mga mahihiwagang gawa at kaalaman sa mga antigong bagay. Isang maulang hapon, dumating si Don Lucio sa bahay ni Aling Leticia, isang lumang bahay na napapalibutan ng mga halamang gamot at iba't ibang anting-anting. Sa pagpasok niya, sinalubong siya ng amoy ng mga insenso at ang mahiwagang aura na bumabalot sa loob ng bahay.
Aling Leticia, kailangan ko ng iyong tulong, panimula ni Don Lucio. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala at pagkaseryoso. Si Aling Leticia, na may malalim na pag-unawa sa mga nangyayari sa paligid, ay tiningnan siya mula sa kanyang lumang upuan. Ang kanyang mata ay tila tumatagos sa kaluluwa. Lucio, anong kaguluhan ang dala mo ngayon sa aking tahimik na tahanan? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay mahinahon, ngunit may diin. May isang lampara, Aling Leticia, tugon ni Don Lucio, habang mabilis na ipinaliwanag ang sitwasyon kasama ang mahiwagang epekto ng lampara sa palengke at kung paano ito nakakaapekto sa kanyang negosyo. Matapos makinig, tumango si Aling Leticia. Mahiwaga nga. Ang mga bagay na galing sa liwanag ng bituin ay laging may kapangyarihan. Pero bakit mo ninanais ang kapangyarihan nito? Hindi ba sapat ang yaman at impluensya mo, Lucio? Kailangan ko ang lampara para maibalik ang aking negosyo sa dati, pag-amin ni Don Lucio. At handa akong magbayad ng malaki para dito. Si Aling Leticia ay sandaling tumahimik, tila binabasa ang hangin. Maaari kitang tulungan, Lucio, ngunit tandaan mo, ang bawat hiwagay may presyo at hindi palaging pera ang kabayaran. Handa ka bang harapin ang maaaring maging kahihinatnan? Sumagot si Don Lucio nang walang pag-aatubili. Oo, Aling Leticia, anuman ang kinakailangan. Isang mapanlinlang na ngiti ang sumilay sa mukha ni Aling Leticia. Kung gayon, kailangan natin ng isang plano. Hindi basta-basta makukuha ang isang mahiwagang bagay tulad ng lamparang iyon. Kailangan nating ilapit ito sa iyo sa paraang hindi ito lumalaban. Si Aling Leticia ay maingat na inihanda ang isang maliit na kristal na nakapaloob sa isang antigong lalagyan. Ito'y kumikislap sa ilalim ng mapanglaw na ilaw ng kanyang kwarto na tila may sariling buhay. Lucio, ito ang kristal na magagamit mo para maapektuhan ang lampara ni Mila, sabi ni Aling Leticia habang iniaabot niya ang lalagyan kay Don Lucio. Ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng babala. Dapat itong mailapit ng hindi nahahalata. Kung ito'y iyong magagawa, unti-unting hihina ang liwanag ng lampara at mawawalan ng bisa. Tinanggap ni Don Lucio ang kristal na may halong kaba at pagkasabik. Ang malamig na pakiramdam ng lalagyan sa kanyang mga kamay ay tila nagpaalala sa kanya ng bigat ng kanilang ginagawa. Paano ko ito mailalapit nang hindi napapansin? At ano ang mga posibleng kahihinatnan ng paggamit nito? Tanong niya, ang kanyang tinig ay bahagyang nanginginig. Kailangan mong gamitin ang isang taong malapit kay Mila o kaya'y magpanggap na isa sa mga mamimili. Lumikha ka ng isang dahilan para ito'y mailapit sa lampara, marahil sa pamamagitan ng isang bagay na karaniwang nakikita sa palengke, paliwanag ni Aling Leticia. Ngunit tandaan mo, Lucio, ang kasakiman ay may balik na kapahamakan. Ang kristal na ito ay may kapangyarihang magbalik ng masamang intensyon sa nagtataglay nito. Nag-isip si Don Lucio, ang kanyang nooy kunot sa pag-aalala. Ano ang ibig mong sabihin? Ano ang magiging balik sa akin? Ang kristal ay maaaring maglabas ng negatibong enerhiya at kung hindi ka maingat, ikaw ang unang maapektuhan nito. Maaari itong magdulot ng malas o mas malalang kapahamakan, tugon ni Aling Leticia. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit seryoso. Kailangan mong maging sigurado sa iyong mga hangarin at mag-ingat sa bawat hakbang. Tumango si Don Lucio, ngunit sa loob-loob niya, isang gulo ng damdamin ang umiiral, ang takot sa posibleng kapahamakan, ang pagnanais na mabawi ang kanyang negosyo at ang pag-aalala sa moralidad ng kanyang mga aksyon. Ngunit, ang kanyang pagnanais na magtagumpay ay mas nangingibabaw. Bibigyan kita ng mga tagubilin kung paano ito gamitin. Sundin mo ito ng maayos, Lucio. Huwag kang lumihis, paalala ni Aling Leticia habang inihahanda ang isang maliit na papel
na may nakasulat na mga tagubilin. Lumabas si Don Lucio sa bahay ni Aling Leticia na may bitbit na kristal at isang planong puno ng panganib. Sa kanyang paglalakad pabalik sa kanyang sasakyan, ang bigat ng responsibilidad at ang takot sa hindi inaasahang kahihinatnan ay kapwa bumabalot sa kanyang kalooban. Sa madilim na sulok ng palengke ng Santol, si Ador, ang tauhan ni Don Lucio, ay naghihintay ng tamang pagkakataon para maisagawa ang kanyang misyon. Bitbit ang may sumpang kristal na nakatago sa kanyang bulsa. Pumili siya ng isang araw kung kailan mas abala ang palengke at mas marami ang taong magpapalipat-lipat sa mga pwesto. Habang maingat na nilalakad ang mga daanan ng palengke, pinagmasdan ni Ador ang pwesto ni Mila na puno ng mga bumibili. Ang sigla at kagalakan sa paligid ay tila bumabalot sa buong lugar, ngunit alam ni Ador na malapit na itong magbago. Magandang umaga, Mila, bati ni Ador. Pilit itinago ang kanyang tunay na intensyon sa likod ng isang mapagkaibigang ngiti. Magandang umaga din, Ador. Masayang tugon ni Mila. Hindi namamalayang ang lalaking ito ay magsisilbing instrumento ng pagbabago sa kanyang buhay. Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo ngayon? Kukuha ako ng ilang kandila at gusto ko sanang tingnan ang iba mo pang paninda, sagot ni Ador. Habang dahan-dahang inilalapag ang basket na kanyang dala, malapit sa kinaroroonan ng lampara. Habang abala si Mila sa pagtulong sa iba pang mga customer, sinamantala ni Ador ang pagkakataon upang ilabas ang kristal mula sa kanyang bulsa at maingat na inilagay ito sa isang lugar na malapit sa lampara, ngunit sapat na nakatago para hindi agad mapansin. Sigurado akong magugustuhan mo ang mga bagong disenyo ng kandila, sabi ni Mila, na walang kamalay-malay sa nagaganap. Lalo na itong may mga floral scents. Salamat, ngumiti si Ador, ngunit sa loob-loob niya ay may kaba at pangamba. Hindi niya lubos maisip ang posibleng epekto ng kanyang ginawa kapag natuklasan ang kanyang aksyon. Ngunit huli na para umatras, kaya mabilis siyang nagpaalam at umalis pagkatapos makakuha ng ilang kandila. Ilang oras matapos umalis si Ador, napansin ni Mila na unti-unting humina ang liwanag na nagmumula sa lampara. Bakit kaya? Nagtataka niyang bulong sa sarili habang sinisiyasat ang lampara, hindi alam na ang sagot ay ilang pulgada lamang ang layo mula sa kanyang mga kamay. Sa mga sumunod na araw, unti-unting bumagsak ang kita sa palengke. Ang dating masigla at maingay na lugar ay napalitan ng pagtataka at pag-aalala. Ang mga tindero at mamimili ay nagtataka kung bakit biglang nagbago ang kanilang kapalaran. Si Mila, na labis na nag-aalala, ay patuloy na sinusubukan na maibalik ang dating liwanag ng lampara. Hindi alam na ang sumpang kristal na inilagay ni Ador ang dahilan ng biglaang kadiliman at kawalan ng sigla sa palengke. Ang dating lugar ng kasaganaan ay unti-unting napalitan ng takot at pangamba, habang si Ador at ang kanyang amo na si Don Lucio ay nagmamasid mula sa malayo, naghihintay sa kanilang susunod na hakbang. Habang lumalalim ang gabi at ang palengke ng Santol ay unti-unting bumabalik sa dati nitong katahimikan, si Mila at ang kanyang kaibigan na si Andoy ay naghahanda para sa isang hindi pangkaraniwang paglalakbay. Nakatayo sila sa labas ng bayan sa simula ng landas patungo sa kagubatan ng mga duwende, isang lugar na pinalilibutan ng mga alamat at misteryo. Mila, sigurado ka bang ito ang dapat nating gawin? Tanong ni Andoy. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Ang kagubatang ito, sabi nila, ay puno ng mga panganib. Tumango si Mila, ang kanyang mata ay matatag. Kailangan natin ng tulong, Andoy. Kung may makakatulong sa atin na maibalik ang liwanag ng lampara, iyon ay nasa loob ng kagubatang ito. Hindi natin maaaring hayaang mawala ang kasaganaan na dinala nito sa ating palengke. Habang tinatahak nila ang landas papasok sa kagubatan, ang kapaligiran ay unti-unting nagbago. Ang mga puno ay mas naging siksik
at mas madilim ang paligid. Ang mga tunog ng kagubatan ay lumakas. Ang huni ng mga ibon, ang ihip ng hangin, at paminsan-minsang kaluskos ng mga di nakikitang nilalang. Sa kanilang paglalakad, isang malaking puno ang biglang gumalaw. Ang mga sanga nito ay tila mga bisig na humaharang sa kanilang daan. "Mila, tingnan mo!" sigaw ni Andoy. Sabay hila kay Mila palayo sa gumagalaw na puno. "Kailangan nating mag-ingat," sabi ni Mila, habang iniiwasan ang mga sanga. "Ang kagubatang ito ay buhay at maaaring sinusubok tayo ng mga tagapagbantay nito." Hindi nagtagal, isang grupo ng maliit na nilalang, mga duwendeng mukhang bata, ngunit may mga matang tumatagos, ang lumitaw mula sa mga anino. "Sino kayo at ano ang inyong pakay sa aming kagubatan?" tanong ng isa sa kanila. Ang kanyang tinig ay parehong maamo at matapang. "Ako si Mila at ito ang aking kaibigan na si Andoy," sagot ni Mila. Ang kanyang boses ay puno ng respeto. "Dumating kami rito para humingi ng tulong. Ang aming lampara na nagdala ng liwanag at kasaganaan sa aming palengke ay nawalan ng bisa." Ang mga duwende ay nagbulungan at pagkatapos ay muling tumingin kay Mila at Andoy. Ang lamparang iyan ay hindi basta-bastang bagay. Ito ay may piling kapangyarihan at hindi dapat mawala ang bisa nito nang walang dahilan, sabi ng leader ng mga duwende. "Sa tingin ko may nagsumpa dito," paliwanag ni Mila. Ang kanyang mata ay puno ng determinasyon. "Kailangan namin ng inyong tulong para maalis ang sumpa at maibalik ang liwanag nito." Ang mga duwende ay nag-usap-usap muli at pagkatapos ay bumalik sa kanila ang leader. "Susubukan naming tulungan kayo, ngunit hindi ito magiging madali. Marami kayong pagsubok na haharapin at kailangan ninyong patunayan ang inyong lakas ng loob at kadalisayan ng puso." Handa sina Mila at Andoy na harapin ang anumang pagsubok. Sa tulong ng mga duwende, nagsimula silang maglakbay ng mas malalim sa kagubatan, handa sa mga pagsubok na darating at umaasang maibalik ang liwanag ng kanilang mahiwagang lampara. Matapos ang mahirap at masalimuot na paglalakbay sa kagubatan, sina Mila at Andoy ay nakarating sa isang lihim na kaharian kung saan nakatira ang hari ng mga duwende. Ang lugar ay tila isang engkantadong paraiso na napapalibutan ng mga ilaw na parang bituin at mga halamang kumikinang sa dilim. Ang trono ng hari ay nasa ilalim ng isang dambuhalang punong kahoy na ang mga ugat ay tila gintong mga sinulid na bumabalot at umaakyat sa buong kaharian. Ang hari na may suot na koronang yari sa pinong mga kristal at mga dahon ay tumingin ng mabuti kina Mila at Andoy habang lumalapit sila. "Maligayang pagdating sa aking kaharian," bati ng hari. Ang kanyang tinig ay may kapangyarihang magpahinahon ng puso. "Nalaman ko na kayo'y nangangailangan ng tulong tungkol sa isang sinumpang lampara. Sabihin ninyo sa akin ang inyong kwento." Habang humaharap sa hari, nagsalita si Mila na may paggalang, ngunit may bahid ng desperasyon. "Mahal na hari, ang aming lampara na dating nagbibigay liwanag at kasaganaan sa aming palengke ay bigla na lang nawala ng bisa. Hindi ko alam kung paano, ngunit sa tingin ko ay may sumpang nilagay dito." Nakikinig ng mabuti, ang hari ay tumango. "Ang lamparang iyan ay hindi ordinaryo. Gawa ito mula sa liwanag ng isang bituin. Ang bituing iyon na ngayon ay bahagi ng kaharian ng aking tiyuhin. Ito ay nilikha para sa mga may dalisay na layunin. At kung ang iyong hangarin ay tunay at puro, maaari itong maibalik. Maaari po ba ninyo kaming tulungan na maalis ang sumpa?" Tanong ni Andoy, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Ang hari ay tumingin sa kanilang dalawa, tila sinusukat ang kanilang mga puso. "Ang pag-alis ng sumpa ay hindi basta-basta, ngunit may paraan. Kailangan ninyong dumaan sa 3 pagsubok upang patunayan ang inyong katapatan at kabutihan ng inyong mga layunin. Kung kayo ay magtagumpay,
tutulungan ko kayong maibalik ang liwanag ng lampara. Nagpalitan ng tingin sina Mila at Andoy, kapwa nakadama ng kabanghalo ng takot at determinasyon. Handa kaming harapin ang anumang pagsubok, mahal na hari, sagot ni Mila ng buong tapang. Ang unang pagsubok, sabi ng hari, ay ang pagsubok ng katapatan. Kailangan ninyong maglakbay sa puso ng kagubatan sa loob ng labirinto ng mga salamin. Ang ikalawa, patuloy ng hari, ay ang pagsubok ng katapangan. Dadaan kayo sa lambak ng mga anino, kung saan kailangan ninyong harapin ang inyong mga pinakamalalim na takot. At ang huli, dagdag ng hari, ay ang pagsubok ng karunungan. Kailangan ninyong sagutin ang 3 bugtong ng matandang duwende ng karunungan. Kung mabigo kayo sa kahit isa, hindi ko maipapangako ang aking tulong. Nangako sina Mila at Andoy na gagawin ang lahat upang makumpleto ang mga pagsubok. Sa kanilang mga puso ay isang pagnanais hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para sa buong pamayanan na umaasa sa kanilang tagumpay. Nagpasalamat sila sa hari at umalis na may bagong layunin, handa nang harapin ang mga pagsubok na magpapatunay sa kadalisayan ng kanilang mga layunin at kung karapat-dapat na maibalik ang liwanag ng lampara. Matapos tanggapin ang hamon mula sa hari ng mga duwende, si Mila at ang kanyang kaibigang si Andoy ay hinarap ang unang pagsubok, ang pagsubok ng katapatan. Sa gabay ng mga duwende, sila'y dinala sa labirinto ng mga salamin, isang lugar na sinasabing nagbubunyag ng tunay na kalikasan ng bawat puso. Habang papalapit sila sa entrada, humigpit ang hawak ni Mila sa lampara. Andoy, anumang makita natin sa loob, alalahanin mo kung bakit natin ito ginagawa. Kailangan nating maibalik ang liwanag ng lampara, hindi lang para sa atin, kundi para sa lahat, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Tumango si Andoy, bagaman halata ang kaba sa kanyang mukha. Magtiwala tayo sa isa't isa, Mila. Haharapin natin ito ng magkatuwang. Sa loob ng labirinto, ang bawat pader ay nagliliwanag sa refleksyon ng kanilang mga sarili. Habang naglalakad sila, unti-unting nagpakita ang mga salamin ng kanilang mga nakaraan. Sa isang salamin, nakita ni Mila ang sarili noong araw na nagbigay siya ng kandila at pandesal sa isang matandang pulubi. Tingnan mo, Mila, wika ni Andoy, itinuturo ang salamin. Iyan ang dahilan kung bakit may lampara ka ngayon, ang iyong kabutihan. Ngunit hindi lahat ng ipinakita ng salamin ay magaan. Sa isang pader, lumitaw ang sandaling tinanggihan ni Mila ang isang batang namamalimos dahil sa takot na maubusan siya ng kandila. Napakagatlahabi si Mila, ang kanyang puso ay biglang nabalot ng panghihinayang. Ito ba ang sinusukat ng labirintong ito? Bulong niya. Ang mga pagkakamali natin? Oo, sagot ng tinig ng isa sa mga duwende na nagbabantay sa kanila. Ngunit ang mahalaga ay kung paano mo itinama ang iyong mga pagkakamali. Sa huling bahagi ng labirinto, tumayo si Mila sa harap ng salamin na nagpapakita ng kasalukuyan. Hawak niya ang lampara at nakita niya ang lahat ng natulungan nito. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang kanyang layunin ay laging dalisay. Ang ikalawang pagsubok ay ang pagsubok ng katapangan. Dinala sila sa lambak ng mga anino, isang lugar na puno ng madilim na nilalang na tila mga anino ng kanilang pinakamalalim na takot. Ang hangin ay malamig at puno ng malalalim na ungol. Andoy, ano iyon? Tanong ni Mila nang makita ang isang aninong hugis na malaking ahas na unti-unting lumalapit sa kanila. Huwag kang bibitiw, Mila, sagot ni Andoy. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit matatag. Ang takot ay isang ilusyon. Kailangan natin itong harapin. Habang papalapit ang mga anino, tumayo si Mila sa gitna at iniangat ang lampara. Hindi ako natatakot. Ang hangarin ko ay para sa kabutihan. Hindi niyo kami matitinag. Sa isang hindi maipapaliwanag na dahilan,
Ang liwanag ng lampara ay muling sumiklab, tinaboy ang mga anino, at pagkatapos ay tuluyang nagdilim. At ang lambak ng mga anino ay naging tahimik, isang senyales na nalampasan nila ang pagsubok. Sa huling pagsubok, humarap sila sa matandang duwende ng karunungan. Siya ay may hawak na libro ng mga bugtong at nakaupo sa ilalim ng puno ng liwanag. Narito ang unang bugtong, wika ng matanda. Ano ang naglalakad sa umaga, gumagapang sa tanghali, at nawawala sa gabi? Nagtama ng tingin sina Mila at Andoy. Isip, sagot ni Mila. Ang isip na puno ng ideya sa simula ng araw, ngunit unti-unting napapagod habang dumarating ang dilim. Magaling, sabi ng matanda. Narito ang ikalawa. Ano ang kayang punuin ang buong mundo, ngunit walang bigat? Ngumiti si Andoy. Liwanag, sagot niya. Tumango ang matanda na tila nasiyahan. Narito ang huli, sabi ng matanda. Ano ang hindi mo kailanman mahahawakan, ngunit kayang sirain ang pinakamalakas na pader? Si Mila ay nag-isip sandali bago sumagot. Pananampalataya, sabi niya. Napakagaling, sagot ng matanda. Kayo ay nakapasa. Matapos ang matagumpay na pagsubok, bumalik sila sa hari ng mga duwende. Ang hari ay ngumiti at tumayo mula sa kanyang trono. Ipinakita ninyo ang katapatan, katapangan at karunungan. Karapat-dapat kayong tulungan. Pinatong ng hari ang kanyang kamay sa lampara at nagsimulang magsagawa ng isang ritual. Ang mga duwende sa paligid ay nagtipon, bumigkas ng mga sinaunang dasal habang ang liwanag mula sa punong kahoy ay bumalot sa lampara. Unti-unti, ang sumpa ay nawala, nasira ang kristal na naiwan sa palengke, at ang lampara ay sumiklab ng mas maliwanag kaysa dati. Ang liwanag nito, sabi ng hari, ay mas makapangyarihan. Magdadala ito ng pag-asa at kasaganaan. Panatilihin mong dalisay ang iyong layunin, Mila. Maraming salamat, mahal na hari, sagot ni Mila. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Pangako kong gagamitin ito para sa kabutihan ng lahat. Nang bumalik sina Mila at Andoy sa palengke, ang liwanag ng lampara ay agad na nagdala ng sigla at saya sa lahat. Ang mga tao ay nagdiwang at ang palengke ay muling naging simbolo ng kasaganaan. Si Mila ay nanatiling tahimik tungkol sa lihim ng lampara, ngunit sa kanyang puso, alam niyang natupad niya ang kanyang misyon. Sa hapon ng pagbabalik ng sigla ng palengke, habang ang mga tindero't mamimili ay masayang namimili, si Don Lucio ay dumating, kasama si Ador. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at determinasyon. Nalaman niya mula kay Ador na nanumbalik ang liwanag ng lampara at sa pagkakataong ito, wala nang makakapigil sa kanya. Sa gitna ng palengke, lumapit siya kay Mila na kasalukuyang nagtitinda ng kanyang mga kandila. Mila, may galit ang tono ni Don Lucio. Alam kong ang lampara mo ang dahilan ng kasaganahan dito. Huwag mo na itong ipagkait sa akin. Ibigay mo na ito sa akin. Isa itong bagay na dapat nasa tamang kamay. Sa kamay ng isang tulad ko na alam kung paano ito gamitin para sa mas malaki pang kapakinabangan. Tiningnan siya ni Mila ng diretso sa mata. Don Lucio, ang lampara ay hindi para sa pansariling kapakanan. Ito'y isang biyaya na nagdadala ng liwanag sa mga nangangailangan. Hindi mo ito maaaring angkinin. Ngunit hindi nakinig si Don Lucio. Bigla niyang sinubukang kunin ang lampara mula sa mesa ni Mila. Nang mahawakan niya ito, biglang naglabas ang lampara ng isang napakalakas na liwanag na bumalot sa kanya. Ang sinag ay hindi tulad ng dati. Ito'y tila buhay, mainit ngunit hindi nakakasunog at bumalot kay Don Lucio na parang isang kumot ng katotohanan. Sa harap ng maraming tao, biglang nagsalita si Don Lucio, ngunit tila wala siyang kontrol sa kanyang mga sinasabi. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong palengke, puno ng pag-amin na hindi niya nais ilahad. Oo, dinadaya ko ang mga tao, sigaw niya. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at pagkagulat.
habang patuloy ang pagbulalas ng mga lihim. Ang mga timbangan ko sa supermarket ay sadyang madaya. Pinapamahal ko ang presyo ng mga paninda para mas kumita ako. Pinipilit kong kontrolin ang lahat ng negosyo sa bayan para ako lang ang makinabang. Ang mga tao sa paligid ay nanahimik sa gulat. Ngunit kasabay nito ay unti-unting napuno ng galit ang kanilang mga mukha. Si Aling Tricia, isang matagal ng customer sa supermarket, ay sumigaw. Kaya pala palaging kulang ang bigas ko kahit nagbabayad ako ng tama. Niloko mo kami, Don Lucio. Patuloy ang liwanag ng lampara sa pagbubunyag ng katotohanan. Pinagbabayad ko ng sobra ang mga mahihirap. Patuloy ni Don Lucio, ang kanyang mga mata ay puno ng takot habang hindi niya mapigilan ang sariling bibig. Hindi ko binibigyan ng sapat na sahod ang aking mga trabahador. At ngayon, gusto kong kunin ang lampara ni Mila para sa sarili kong kapakanan. Ang mga mamimili at tindero na dati natatakot kay Don Lucio dahil sa kanyang impluensya ay nagkaisa sa kanilang galit. Isa-isa silang nagsalita, ibinubulalas ang kanilang sama ng loob. Niloko mo kami sa loob ng maraming taon? Sigaw ni Mang Ernesto, isang matagal nang bumibili ng gulay sa supermarket ni Don Lucio. At ngayon, gusto mo pang agahuin ang biyaya ng palengke. Nakatayo si Mila sa gilid, hawak ang lampara, habang pinapanood ang mga nangyayari. Bagamat ramdam niya ang galit ng mga tao, pinili niyang manatiling kalmado. Nilapitan niya si Don Lucio na ngayon ay nakaluhod sa lupa, ang kanyang mukha ay puno ng kahihiyan. Don Lucio, sabi ni Mila, ang kanyang tinig ay malumanay ngunit matatag. Ang liwanag ng lampara ay hindi nilikha para sa kasakiman. Nilalantad nito ang katotohanan at nagpapakita ng tunay na intensyon ng puso. Hindi ito para sa iyo at hindi ito kailanman magiging iyo. Sa sumunod na mga araw, ang galit ng mga tao ay humantong sa boycott ng supermarket ni Don Lucio. Ang mga tao ay tuluyang tumalikod sa kanyang negosyo at nagpuntahan sa palengke, kung saan sila nakaramdam ng kasiyahan at pagkakaisa. Ang mga tauhan ni Don Lucio ay nag-resign isa-isa. Ang kanyang mga supplier ay tumigil sa pakikipagtrabaho sa kanya at ang kanyang kayamanan ay unti-unting naubos. Sa wakas, napilitang isara ni Don Lucio ang kanyang supermarket na dati simbolo ng kanyang kapangyarihan, ngunit ngayon ay isang alaala ng kanyang pagkasakim. Sa kabila ng lahat, hindi ginamit ni Mila ang pagkakataon upang maghiganti. Ang liwanag ng lampara ay para sa lahat, ngunit hindi ito magdadala ng kasaganaan kung gagamitin sa kasamaan, sinabi niya sa mga tao sa palengke. Patuloy siyang tumulong sa kanyang komunidad na ngayon ay mas masigla at mas masagana kaysa dati. Ang palengke ng Santol ay muling naging sentro ng sigla at kasaganaan. Ang liwanag ng mahiwagang lampara ay nagbigay hindi lamang ng liwanag sa mga lansangan kundi ng inspirasyon sa mga tao. Si Mila, kasama ang kanyang mga kapwa tindero at tindera, ay nagtipon upang pag-usapan ang susunod nilang hakbang. Nais nilang gamitin ang biyayang nakamit upang makatulong sa iba, lalo na sa mga mas nangangailangan. Mga kaibigan, panimula ni Mila, nakatayo sa gitna ng isang maliit na pulutong ng mga tindero. Hindi natin mararating ang tagumpay na ito kung hindi tayo nagtulungan. Kaya naman iniisip ko, bakit hindi natin gamitin ang nakamit nating kasaganaan upang mabigyan din ng oportunidad ang mga mahihirap nating kapwa? Magtayo tayo ng isang pamilihan kung saan makakapagtinda sila ng walang bayad sa renta. Sumang-ayon si Aling Tricia, ang tindera ng gulay. Mila, napakagandang ideya niyan. Noon pa man, ang dami kong nakikitang gustong magtinda pero hindi nila magawa dahil sa mataas na renta. Kung matutulungan natin sila, mas lalong aasenso ang ating komunidad. Tumayo si Mang Ernesto, tindero ng prutas, at tumango. Tama si Tricia. Ang palengke natin ay hindi lang para sa kita. Ito'y para sa lahat.
Ang pamilihan para sa mahihirap ay magiging biyaya para sa marami. Nang mabuksan ang pamilihan, agad itong napuno ng mga tindero mula sa iba't ibang sulok ng bayan. Karamihan ay mga dating hindi makapagtinda dahil sa kakulangan sa puhunan. Isa sa kanila ay si Mang Nardo, isang magsasakang matagal nang gustong magbenta ng kanyang ani. Laking pasasalamat ko sa inyo, Mila, sabi ni Mang Nardo habang inaayos ang kanyang mga gulay. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko maisusulong ang pagbebenta ng aking ani. Ngayon, mas malapit na ang pagkain mula sa bukid sa mga mamimili. Napatigil si Mila at ngumiti kay Mang Nardo. Mang Nardo, bahagi ka na ngayon ng ating komunidad. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat. Tulungan natin ang isa't isa. Lumapit si Aling Feli, isang ina na nagtitinda ng mga lutong ulam. Mila, hindi ko alam kung paano kita mapasasalamatan. Dahil dito, hindi ko na kailangang magtrabaho sa malayo. Makakasama ko na ang mga anak ko habang nagtatrabaho. Hinawakan ni Mila ang kamay ni Aling Feli. Ang kasaganaan ay hindi lamang tungkol sa kita. Aling Feli, ito'y tungkol sa pagbibigay ng oportunidad sa lahat. Ang mahiwagang lampara ay inilagay sa gitna ng pamilihan bilang isang simbolo ng kabutihan at pag-asa. Isang araw, si Aling Celia, isa sa pinakamatandang tindera, ay lumapit kay Mila habang tinitingnan ang lampara. Mila, alam mo ba, ang lamparang ito ay hindi lang nagdala ng liwanag, kundi nagdala rin ng pagbabago sa ating mga buhay. Aling Celia, ang lampara ay paalala lang. Ang tunay na liwanag ay nasa ating mga puso, sagot ni Mila. Ang kanyang boses ay puno ng kababaang loob. Ang kwento ni Mila ay mabilis na kumalat hindi lamang sa Santol, kundi sa mga kalapit na bayan. Siya ay itinuring na bayani ng Santol. Ngunit sa kabila ng lahat ng papuri, nanatiling mapagkumbaba si Mila. Isang araw, habang nagtitinda pa rin sa palengke, lumapit si Andoy at ngumiti. Mila, alam mo ba, ikaw na ang kwento ng bawat tao rito. Hindi lang ang lampara ang naging alamat. Ikaw mismo ang simbolo ng kabutihan. Napangiti si Mila at tiningnan ang paligid. Nakita niya ang mga tindero't tindera na masaya at masiglang nagtitinda, ang mga mamimili na kontento at puno ng pag-asa. Hindi ko ito nagawa mag-isa, Andoy. Lahat tayo ang bumuo ng alamat na ito. Sa ilalim ng liwanag ng lampara, ang bayan ng Santol ay patuloy na namuhay ng masaya at masagana. Si Mila, ang tindera ng kandila, ay nagbukas ng isang liwanag na hindi kailanman maglalaho. Ang liwanag ng kabutihan, pagkakaisa at walang hanggang pag-asa.